Hello kaibigan, napakabuti ng Diyos sa atin sa gabing ito, December 10, Tuesday. At God bless po sa lahat ng mga Catholic community nationwide. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo nagkita uli sa gabing ito. Po pag-uusapan natin ang commandment number 9. Exciting po yan mga kapatid. But before that, tayo po ay gusto ko lang muna mag-announce muna tayo. Magandang gabi sa ating Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. God bless Bishop, kay Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese ng Bacolod. Binabati ko yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang gabi Father, ganoon din kay Father Robert. God bless. Sa ating seminarya na si Simon saka si Bro Kent. God bless sa lahat ng mga officers sa ating iglesia lokal dyan sa Sumag at sa lahat ng mga members siyempre. Yam T. Montejo, magandang gabi. Kapatid, maraming salamat for joining ha. God bless the family. Si Reverend Father Gamal, ang spiritual advisor ng CFD, binabati rin ho natin sa oras na ito. Ang Catholic Faith Defenders, si Bro Paul Christian Gaylan, ang presidente, si Harvey Anke, ang vice president, si George Maquiles, ang secretary, saka si JB Akma, non-treasurer po natin sa Diocese ng Bacolod. John Paul Rubibro, magandang gabi. Maraming salamat for joining. Juliet Bukaw Apayor, sa buong pamilya, magandang gabi ho. Maraming salamat ha for joining sa ating broadcast. Alright, tayo po yung magsimula sa ating pananalangin. Gamitin nating guide ang Nicene Creed. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Carlo Cortez, magandang gabi ho. Salamat sa pag-join sa ating broadcast sa Babaeng Katoliko. Maraming salamat kapatid at sa mga kasamahan niyo po sa inyong parish. I'd like to announce muna bago natin anyayahan si Bro Anke para sa ating bagong sa commandment number 9. Ang San Juan Nepomuceno Parish Church kung saan member si Brad Calix. Sa December 13, yan po ay Friday, ay magkakaroon po ng anibersaryo sa pagkapari ng aming parochial vicar na si Reverend Father Robert Christopher A. Nobles. Magkakaroon ng Thanksgiving Mass alas 5:30 ng hapon, December 13, Friday. Kaya isang panawagan po yan sa lahat ng mga members ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Suportahan po natin yung ating parochial vicar sa kanyang Thanksgiving Mass alas 5:30 ng hapon. Mga kapatid, suportahan nyo ang Factbusters PH sa YouTube ni Cabornok, ang Alitea at Netcast dito sa Negros po yan, si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, ang Mr. Curious Catholic, si Bro Wendell Talibong. Yan lang ho yung ilan sa mga pwede nyong mabisita na YouTube na kung nais nyong lumalim ang inyong kapit sa doktrina ng ating Panginoon Diyos. Dali lang, tingnan ko na dito si Harvey. Tingnan natin si Harvey. Wala pa.
Oo. Sige. Mga kapatid, alas 7:02 sa ating orasan. I'd like to review muna yung ating pinag-usapan kagabi bago natin talakayin yung ikasyam. Yung you shall not bear false witness against your neighbor. Kagabi pinag-usapan ho natin yan. Ang utos dyan, 4 yung maliwanag. Una, to say the truth. Importante, sabihin natin yung katotohanan. Pangalawa, to testify our faith. Pag sinabing testify, huwag ka mahiyang magkwento tungkol sa pananampalatayang Katolika. Ngayon, ang problema lang dyan, paano ka magkukwento kung hindi mo alam? Diba? Pangatlo, to practice fraternal correction. Yan yung pangatlo. Ibig sabihin yan, pag may kasama tayo sa simbahan na nagkakaproblema, puntahan natin. Ika-4, to respect our neighbor's reputation. At yung pinagbabawal dyan, 3 sa number 8 na commandments. Bawal ang magsinungaling. Mortal sin po yan. Pangalawa, hypocrisy. Pangatlo, gossip and slander. Yung chismis sa yung paninirang puri, hindi ho yan po pwede sa atin. Andito na si Bro Harvey, ang Vice President ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, magandang gabi. Bati muna kayo. Hello, Brother Al. Magandang gabi sa ating lahat. At sa ngalan ng aking may bahay na si Cheska at sa aking anak na si Zachary Blaze, ako po ay bumabati ng magandang gabi sa ating lahat, especially sa aking mga kakilala at mga kaibigan, especially si Brother Troy Minaves, si Jojo Villarin, si Lotene Panunciales, Noemi Minaves at iba pang mga kaklase at kaibigan noong high school ako dyan sa Our Lady of Sorrows Academy. Ganon din po sa aking mga kaibigan dyan sa Diocese of Cabancalan, especially si Brother Jesu Bayoneta, si Reverend Father Ronelo Sicatin, si Reverend Father Armando Alpaz, Reverend Father Rafi Carnal, si Reverend Father Joben Santesteban, Reverend Father Joben Salazar, at sa akin ding mga kakilala before na mga seminarista, si Brother Mederic Capunong at si Brother Mitchell Magbanwa. At dito rin po sa ating diocese, sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod, sa Granada unit natin, we have Brother Heralf Doloso, ang President ng Granada unit, at ganoon din po sa ating Vice President na si Brother Pepito Barbon sa Dinicolas Brothers, John Rex Dinicolas at Brother Rod Dinicolas. Magandang gabi sa ating lahat. Kapatid, pang-siyam na ho tayo ngayon, pag-uusapan natin yan with Bro Harvey. You shall not covet your neighbor's wife. Bro, let's dive in sa ating lesson for tonight. Just go ahead. Yes, Brother Al, dito po tayo punta muna sa biblical basis ng ating pinag-uusapang 9th commandment. Actually, sa Old Testament, meron po tayong mababasa dyan sa Exodus chapter 20 verse 17. At dyan po napaloob, Brother Al, ang 9th commandment na nagsasabi, you shall not covet your neighbor's wife. At sa New Testament, Brother Al, dyan sa Matthew chapter 5 verse 28, mababasa natin na ang ating Panginoong Kristo ay may sinasabi. At ito po ang kanyang sinasabi, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So yan po ang ating basihan kung bakit ang Catholic Church ay may 9th commandment. Sa iba, hindi po ito exactly na you shall not covet your neighbor's wife kasi may iba silang counting ng kanilang 10 commandments. But for us Catholics, ito po ang ikasyam na commandment ng ating Panginoong Diyos. Yan muna, Brother Al. Kapatid, ito, importante ito, kasi sa mga Katoliko, dito tayo nagkakaproblema minsan, di ba? Kabisado natin to probably yung 10 utos, pero pagdating sa prinsipyo, paano i-apply sa buhay, doon tayo nagkakaproblema. Ang isa sa mga napansin ko rito sa commands na ito ay loving the spouse. Yes. No, Brad? Sabihin, pagka tayo na mga married, may mga partner na tayo, kung di natin mahal yung asawa natin, naku, may problema tayo dyan. Baka bubagsak tayo dyan sa number 9. Let's go ahead, bro. Yes. Actually, Brother Al, ang 6th commandment at yung 9th commandment natin ay halos magkapareha lang. Okay.
Kasi sixth commandment, sinasabi dyan, you shall not commit adultery. Mhm. At dito sa ninth commandment, sinasabi, you shall not covet your neighbor's wife. Halos magkapareha lang, Brother Al. Mhm. But sa ating pag-aaral, merong talagang difference yung sixth at ninth commandment natin dyan sa 10 commandments na sinasabi sa atin at tinuturo ng Catechism of the Catholic Church. Yung sixth commandment, Brother Al, kapag ating binabasa yung CCC, yan ay tumutukoy sa aksyon. Thou shall Okay. not commit adultery. Okay. But dito sa ninth commandment, ay ito po ay particular sa tinatawag nating desire. So yan po ang Okay. focus ng ninth commandment or tinatawag nating concupiscence. According Ayun. to Oo. Mm. paragraph 2515 ng ating Catechism of the Catholic Church, yan po Oo. ang sinasabi. Mhm. So, ano yung kinalaman, Brother Al, at mga mahal nating kapatid na sumusunod sa ating programa patungkol sa concupiscence? Kasi importanteng malaman natin ito because this is not just theological or philosophical term na mga intelihente lang ang makakaalam nito. Pero dito sa atin, sinasabi natin na dapat natin malaman bilang mga Kristiyano Katoliko Mhm. dahil ito po ang isa no sa mga reference ng ating tinatawag na estado ng grasya, yung sinasabi mo palagi, Brother Al, na state of grace. Kasi Mhm. tayong mga Kristiyano, in the context of the Catholic Church, sa Sacrament of Baptism, tayo po ay nalinisan na ng ating original sin. Sa Mhm. Sacrament of Confession, tayo po ay nililinis ng ating mga personal sins. Pero hindi po nawawala, Brother Al, yung tinatawag natin na concupiscence. Ngayon, Mhm. intindihin natin kung ano yung ibig sabihin ng concupiscence. According to Catechism of the Catholic Church, paragraph 2515, ito po ang kanyang definition. Mhm. Concupiscence refers to any intense form of human desire. So Mhm. kaya nga nasabi natin na yung focus ng ninth commandment is yung tinatawag nating desire or concupiscence. So bigyan natin pa ng iba pang definition, Brother Al, according Mhm. to some disciplines. In the Christian theology, concupiscence is the movement of the sensitive appetite contrary to the operation of the human reason. So it pertains to appetite, no? Mhm. Yung mga tendencies natin, sexual tendencies, Oo. emotional tendencies, yan po ang sinasabi diyan na sensitive appetites which are contrary to human reason. So we are referring here to the right reason, yung tamang pag-iisip. So yung sensitive appetite runs contrary to right reason. So yan po ang definition ng concupiscence by Christian theology. At si Saint Paul, Brother Al, very particular po tayo kay Saint Paul kasi marami po tayong natutunan sa ating apostol San Pablo. May definition din siya ng concupiscence, Brother Al. At according sa kanya, na-i-translate lang po natin sa ating pagkaunawa, sa Galatians chapter 5 verse 16, concupiscence is rebellion Mhm. of the flesh against the spirit. So pag Mhm. binabasa natin, yan po ang essence ng sinasabi ng ating apostol Mhm. San Pablo. So dito po tayo mag-focus ng ating pag-aral on the ninth commandment on the Mhm. context of concupiscence. Kasi araw-araw, Brother Al, at mahal nating mga kaibigan, ay palagi po tayong nagkakasala. Bakit po? Dahil po yan sa concupiscence. Our tendency towards sin every day in our lives. Yan muna, Brother Al. Ibig sabihin na ang mga Katoliko na OFWs, malaki yung tsansa. Married, Yes. iniwan yung pamilya sa Pilipinas, may mga balita tayo na nasa ibang bansa, nagkakaroon sila ng illicit relationship. Problema yan sa mga among OFWs, yung mga sumasakay sa barko, yung mga seaman natin, the same case. Kasi may kapatid ako na nagseaman at totoo yun na may mga relationship na nangyayari among Filipino doon mismo sa barko, kaya sa OFWs natin. Ibig sabihin bro, ang Katoliko na married, hindi na po pwedeng magsa-sideline pa. Wala nang Ay, ibang bawal talaga. desire. Hindi pwede. Ibig sabihin, kung tayo married, yung partner natin, lahat ng desire, dapat nasa kanya lang.
Yes. Actually, Brother Al, yung requirement ng ating ninth commandment ay yung tinatawag nating purification of the heart. Yan po kasi yung ibig sabihin, deep meaning ng ninth commandment, purity of heart. Wow. Paano natin malalaman, no? Or paano natin makamtan, no, ang purity of our heart? Ito po ay sa exercise ng ating tinatawag na chastity. Wow. Ano itong chastity na tinatawag? For example, kung ikaw ay married, dapat wala ka ng sideline, Brother Al. Yung intimate relationship na dapat ay sa mag-asawa lang, no? Hindi po sa third party or sa fourth party at sa iba pang mga parties diyan, kundi sa dalawa lang na nag-undergo, no, ng sacrament of marriage, kasi yan po ay isang covenant natin in front of God. Kasi may promise tayo to be together as husband and wife till death do us part. So sa pag-maintain ng purity of heart, yung chastity ay pinaka-importante dyan, no, sa marital relationship. At hindi lang po sa buhay may asawa, Brother Al, sa atin din pong mga kaparian, may vow of chastity sila. So dapat they must be faithful to their vocation, to be single, no, without any sexual relationship with the opposite sex or in same sex. Ano? So yan po ang ibig sabihin ng ating chastity in order for us to have purity of heart. At ganoon din po ang charity, Brother Al, ang ating love towards others. Kasi pag tayo ay may charity, nirerespeto po natin yung ating kapwa-tao. So paano natin irespeto yung kapwa-tao? Hindi po natin binabastos. Tayo po ay nagbibigay galang, no, sa isang tao. Yan po ang sinasabi sa atin ng charity. At ganoon din po, Brother Al, love of the truth. No? So we cannot compromise yung worldly life natin, no, over sa katotohanan na tinuturo sa atin ng Diyos at ng ating simbahan. For example, palaging tinuturo ng simbahan na bawal yung pornography, bawal yung relasyon sa kapwa na outside of marriage, yung tinatawag natin na fornication. So we must stick, no, to what is true, no, based on the teaching of God, no, in the Bible and on the magisterium of the church pertaining to morality. So yan po ang masasabi ko, Brother Al, pertaining to our commitment to purity of heart. Kasi napaka-importante ito para sa atin upang tayo ay makadiyos talaga. Kasi pag wala tayong spirit of being pure of heart, ay napaka-imposible po na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Sabi diyan sa 6 Beatitudes, kapag nababasa natin, blessed are the pure of heart because they can see God. So, ibig sabihin, Brother Al, at mga kapatid natin, no, na sumusubaybay sa ating programang Kainos Life, ang purity of heart is a precondition of the vision of God. Kapag ikaw ay may pure heart, may possibility, great is the possibility that you will see God face to face. Sino yung nakakakita ng Diyos? Yung mga saints natin doon sa langit kasi sila po ay may pure of heart. So, ganun din po sa atin. Tayo po ay china-challenge ng ating Panginoong Jesus na magkaroon ng pure of heart. Kaya nga, nasasabi dyan sa 8 Beatitudes, blessed are the pure of hearts because they can see God face to face. Kaya nga, yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo, be perfect because my Father in heaven is perfect, for us to attain pure of heart. And in the end, we can see God face to face. Yan, Brother Al. Okay, shoutout muna tayo kay Father Hubert Habeliana. Magandang gabi po, Padre. God bless po sa lahat ng mga miyembro dyan sa parish na inyong hinahandilan. Si Sere Oremor, magandang gabi. Bro, si Roel Parisan, dyan sa Bago City. Kumpare ko ito. God bless, pare. Si Enemy You Love Me, magandang gabi po. God bless. Si Angelo Ruiz Kuraming, magandang gabi ho. Kaya saka kay
kay George Isaac Makiles. Naku, muntik na ako madulas Bro George, magandang gabi. Salamat sa pag-join sa inyong suporta para sa ministeryong ito. Bro, on a practical level, no, medyo ito yung struggle ng mga couple na mga Katoliko. No, huwag na tayo lumabas sa grupo natin among Catholics. Ito yung struggle. Kasi pag nagtatrabaho ka sa corporate world, yung temptation, di ba? Kasi relationship Ang mga Pilipino, relational tayo Minsan sa familiarity mo sa opposite sex, minsan naa-attach merong attachment na yung minsan yung pagkukulang nung partner mo sa bahay, parang yung itong babae na to parang may tendency punan yung kakulangan. Ito yung nakikita ko na isa sa mga natin, dapat ingatan talaga natin. Mapasa mapasa sa simbahan, ang pare pwede magka-problema dito, di ba? Yung nasa religious orders, pwede magka-problema. Yung mga laity natin, basta leader ka na simbahan, may possibility na Ito yung inaantay ng Diablo na makakasingit siya, no? Sisingit, kung saan ang pinakamasikip, doon siya sisingit, magbibigay sa utak natin ng maglalaro yung utak natin, sasabihin ng Diablo sa atin, sa pare, kung kanino man, itry mo to, konti lang naman to. Saka wala namang yan. Hindi ka naman masyadong masasaktan dyan. Itry mo lang. Ganun yung Diablo no? Bro, kaya ito maganda to pinag-uusapan natin. At sana ma-realize natin itong mga Katoliko, especially may mga asawa, na pag-ingatan nating mabuti ito. Go ahead, bro. Gusto ko lang po i-emphasize dito, Brother Al, at sa ating mga kapatid na taga-subaybay ng ating programa, na importante ang tinatawag nating modesty. Anong ibig sabihin ng modesty? Kasi sa ating pag-intindi ng ninth commandment, may tinatawag tayong virtue of temperance upang tayo ay hindi mapunta sa tukso ng laman. Yan po ang sinasabi mo, Brother Al, because in every instance sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo po ay palaging natitempt ng ating kaaway at alam naman po natin ang ating kaaway. So kaya nga sa atin, importante ang virtue of temperance, yung pag-control ng ating feelings, yung ating isipan at sa ating mga sinasabi. So yan po ang temperance. Now, saan po pumapasok yung modesty as integral part of temperance? Kasi pag sinabi nating modesty, ito po ay decency, Brother Al. Ano yung magiging example natin sa tinatawag nating decency? Example lamang ay choice of clothing. Sa ating mga kababaihan at sa ating ibang mga isig Kristiyano, yung mga Katoliko, wag na tayong lalabas sa ating religion, sa mga Katoliko na lang. Maraming mga Katoliko, especially sa mga babae, na hindi ka respeto. Bakit? Kasi yung matamit nila sino ba ang magrerespeto sa isang babae na yung kanyang lower pants halos makikita na ang sa ibabang parte ng kanyang katawan. So hindi yan modesty. So part ng ating pag-aaral ng purity of heart, how to embrace it, how to get it, is yung modesty. So dapat meron tayong right choice of clothing para tayo ay respetuhin ng iba. I don't know if naintindihan po yung sinasabi ko dito. Ano pa yung example ng modesty, Brother Al? Yung parang it keeps silence or reserve from the risk of unhealthy curiosity. So ibig sabihin, may tinatawag tayong mga temptations na pupunta sa ating mind. I am referring to that as unhealthy curiosity. Wag na nating i-attempt na i-unveil yung tinatawag nating unhealthy curiosity. Kasi malimit ito nangyayari, Brother Al, sa mga adolescents natin. I don't know if you know what I mean, sa sexuality. Kasi yung iba curious So,
sila ay natutukso na give up ang kanilang virginity because of this unhealthy curiosity. Modesty will tell us to be reserved, no? Dapat pag-isipan natin, especially sa mga kababayan natin ng mga Katoliko, kahit na sa hindi mga Katoliko, yung future natin dapat pag-isipan, no? Ang ating ginagawa ba ngayon ay makakabuti sa atin in the future or hindi? Ang pagbibigay ba ng virginity at an early age sa iyong adolescent stage ng buhay mo, makakatulong ba yan sa iyong future, especially sa iyong spiritual life? I doubt it. Hindi makakatulong, Brother Al. Kaya nga yung modesty ay nagsasabi sa atin na magiging reserve po tayo sa ating pag-encounter, no, ng tinatawag nating unhealthy curiosity. At ganun din po, Brother Al, ang sinasabi ng modesty ay magiging discreet po tayo, no, sa ating ginagawa. Ibig sabihin, hindi po tayo basta-basta gumagawa ng isang desisyon na rush, ano? Dapat careful po tayo. Yes, hindi po tayo dapat nagmamadali, no, sa ating mga desisyon sa buhay. Dapat we must be careful and circumspect, no, on our actions, no? Kaya nga ang sinasabi sa atin ng simbahan, especially dyan sa Catechism of the Catholic Church, pag-isipan at huwag tayo magdesisyon if we are in doubt, happy, sad, angry, and whatever decisions based on emotion. Huwag tayo mag-decide, mga kapatid. Pag-isipan muna natin ang magiging desisyon natin. At yan po ang central message ng tinatawag nating modesty. Napaka-importante, Brother Al, sa pagkamit natin ng purity of heart kapag tayo ay modest, no, sa ating mga ginagawa, sa ating sinasabi, at modest, no, sa ating iniisip. Yan muna, Brother Al. Bro, shout out ko lang, no, si tumawag sa akin kanina si Sister Mercy ng Pauline Media at nangungumusta kay Mrs. Sister Mercy, shoutout po sa inyo sa lahat ng mga kasamang madre dyan sa Pauline Media. Pero din shoutout sa ating mga kasamahan dyan sa station, sa DYAF 1143. Shoutout sa ating station manager na si Father Diramas at sa lahat ng mga staff natin dyan. Karon din kay Hail Mercy Agravante Fernandez, magandang gabi kapatid. Kay Bangrain Mirasol Ransam. Sige bro, tuloy tayo. Sige Brother Al, ay ano ang yung discussion ko dito, ano? Sige tuloy pa tayo mga kaibigan sa ating pag-aaral patungkol sa 9th commandment. Ngayon ang challenge dito, Brother Al, ay paano natin ma-counteract yung battle natin against these temptations, ano? Kasi marami po tayong temptations na ini-experience every day. Kaya nga may tinatawag tayong battle for purity. So ano yung gagawin natin bilang mga Kristiyano, especially Catholics? Una, kapag tayo ay on commitment na in terms of our relationship, mag-maintain po tayo ng virtue of chastity. Be faithful to whatever relationship na meron tayo. Kapag tayo ay may asawa, be faithful to our wife or husband. Kapag ikaw ay single, dapat maging faithful ka rin sa iyong sarili, no? Wala nang other commitments kung ikaw ay nag-decide na magiging single. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ay walang fornication at walang relationship, no, outside of your being single. So yan po ang sinasabi sa atin ng chastity. At this is also the challenge para sa ating mga kaparian, no? Yung chastity. Yes. At gusto ko rin po sabihin dito, paano natin ma-battle for our commitment to purity, ang ating everyday experience of temptation, ay yung purity of intention. Ano yung intention natin, Brother Al? Bakit tayo ay Kristiyano? Bakit tayo ay nag-uphold ng moral teachings ng simbahan? So dapat klaro sa atin kung ano yung magiging kahantungan ng ating ginagawa sa buhay, especially sa ating spiritual life. 'Di ba? Gusto natin na mapunta sa langit.
So we must guard our intention. Ano pa yung intention natin? So dapat our intention must serve the true end of man. At yan dapat ay makakabuti sa kanya in the future, both in his body and in his spirit. Kasi in the long run, tayo po ay sisingilin, no, ng ating mga ginagawa. We will be judged according to our deeds. So if maganda yung deeds natin, mga kapatid, ginagarantiya ng ating Panginoong Diyos ang ating kaligtasan, ang ating pamumuhay dyan, no, in the future sa langit. So if hindi naman po tayo magaling sa ating ginagawa dito sa lupa at yung intensyon natin ay hindi talaga according to the will of God for us, ay mapapurunada yung magiging destination natin in the future, yung highest ambition of our soul, ang mapalangit. Ano? So that's why importante yung purity of intention natin. At pangatlo, Brother Al, gusto ko pong sabihin dito yung tinatawag natin purity of vision. Ano yung pananaw natin, no, sa ating buhay, pananampalataya. So dapat meron tayong tinatawag na discipline of feelings and imagination. So hindi po tayo nagde-decide, no, ng ating buhay based on our feelings and emotions under appetitive part of our life. Ano yung ibig kong sabihin sa appetitive part of our life? Yung mga tendencies natin, sexual, emotional tendencies. Kasi yung mga sexual at ibang tendencies natin ay more often, Brother Al, nag-lead sa atin into commission of sin. Kaya nga, let us guard our purity of vision. At ganoon din po sa ating mga imaginations. Yan, Brother Al. Ay, shoutout tayo kay Sister Apple. Magandang gabi, Sister Apple, sa buong pamilya. Sa madaling salita, bro, itong pino-forbid ng number 9 na commandment ay tatlo. Yes. Una, adultery. Hindi pwede yan. Pangalawa, divorce. Pangatlo, polygamy. So medyo correct. Medyo mabibigat na topic to hindi natin to mabigyan ng pansin sa mga oras na ito kasi kapos na tayo. Pero ang talagang hamon sa atin ng mga married, katulad ng sinasabi mo kanina, ay talagang mag-ingat. Bro, tanungin kita personally, no? Married ka naman, may isang anak ka. Paano mo to ina-apply sa buhay mo personally? Para hindi ka malaglag sa, alam mo na, sexual sin sa ibang babae. Ako po kasi, diyan ko lang po pinapasok yung aking chastity, ano, sa aking kagustuhan na magiging faithful sa aking wife, ay yung priority, no, sa buhay. Ano yung priority ko? Gampanan yung responsibility ko as husband to my wife and father to my baby, ano? So, yan po ang iniisip ko, Brother Al. Outside of that, hindi ko po prioridad yan. Kaya nga, hindi po ako sumasablay sa aking commitment of loyalty, no, sa aking may bahay kasi tayo po ay nananalangin at committed, no, sa tinatawag nating chastity. Yes, Brother Al. So mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, seryosong bagay ito, no? Sa Catholic community, napakahalaga ito sa atin na talagang bantayan natin kasi ang diablo kasi ang gustong-gusto niya sirain ang pamilya, 'di ba? Sisirain talaga ang pamilya. Walang magandang plano ang diablo sa bawat sa Catholic community. Gusto niyang sumiksik, gusto niyang sirain ng mga pare, 'di ba? Na magkakaproblema, yung mga nasa religious orders, yung mga layman natin at mga seminarista natin. Yan ang paboritong gawa ng di maganda ng diablo Kaya itong number 9, napaka-importante ito para sa atin. Shoutout sa lahat ng Catholic community nationwide, especially yung ating mga Catholic faith defenders. At Lord willing ho ay patuloy kayong tumutok sa ganitong mga programa natin. Bro, any last parting words sa ating pinag-uusapan tonight? Okay, Brother Al, at sa ating mga tagapakinig na andito pa ngayon, gusto ko pong sabihin na ang family, according to the definition of Vatican II, ito ay tinatawag nating domestic church or Domus Ecclesia. Bakit po domestic church? Dahil po ang family
ay maliit na simbahan. Kapag simbahan, andun ang Diyos. Kaya nga napaka-importante ng institution of family. So may responsibility po tayong mag-asawa sa ating mga anak. No? As husband, meron po tayong responsibility sa ating wife. As wife, meron din pong tayong responsibility sa ating husband. Kasi dahil alam po natin na yung family ay isang simbahan. So dapat meron tayong tinatawag na commitment. Kasi pag walang commitment dyan, Brother Al, madaling masira ang ating family. No? At alam po natin sa society na maraming broken families. Di ba? Kahit saan, meron talaga. Bakit? Kasi yan po ang number one na puntirya ng ating kaaway. Sisirain ang foundation of the family. Kaya nga, bilang mga Katoliko, kapag tayo ay may pamilya na, dapat isaisip natin yung commitment natin, yung covenant na ginawa natin sa kasal in front of God. Meron po tayong promise. Do not break it. Kasi may resulta yan eh. Hindi lang po no, sa relationship bilang mag-asawa, meron din pong mabigat na resulta yan, na epekto yan sa mga anak. No? Kasi yung mga anak yung talagang nagsasuffer dyan. Kaya nga, yung family, i-uphold natin. No? Sa ating pagtuturo, especially dito sa Catechism of the Catholic Church, alamin po natin yung family. No? Pag-aralan po natin. At sa ating mga organizations na nagtuturo about family, ito din po ang ating ituro na bigyan nating pansin ang kahalagahan ng institution of family kasi sagrado ito eh. Dito sa ating organization na Catholic Faith Defenders, meron din po tayong pag-uusap patungkol dito sa ating segment na gagawin sa ating official Facebook page na Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod. May pag-uusap po tayo dyan patungkol sa morality. Kasi ito po ang isa sa mga malaking problema ng ating society. Hindi kasi naiintindihan yung tinatawag nating absolute morality. Ano yung pinakamataas na antas ng moralidad? Kasi ngayon yung morality natin ay tinatawag natin relativistic morality. Kung ano yung gusto mo, ayan po ang tama. Kung ano yung nakakabuti sa'yo, kahit na against sa ating moral law, ay ginagawa ng tao. No, example, dahil sa kanilang sitwasyon, kanilang relationship sa family ay hindi maganda, nag-aaway ang mag-asawa, pro-divorce na agad. No, dahil nahihirapan sa buhay, nag-engage sa contraception. Ano pa? Pro-divorce. Pro-abortion. So, ganun yung nangyayari. Kaya nga, ang morality natin sa society, primarily relativistic. So, dapat i-uphold natin yung kung ano talaga ang objective morality. So this is a challenge sa ating mga Catholic Faith Defenders dito sa simbahan, sa mga pare din, na ituro talaga kung ano yung katuruan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating inang simbahan. Siguro makatulong din bro, no, yung mga kaibigan nating Katoliko sa Catholic community. Marami kasing porsyento sa mga Katoliko na live-in eh. Wala kasing blessing dyan at encouragement natin. Punta na ho kayo sa inyong parish priest, ayusin natin tong problema na to. Hindi natutuwa si Lord na marami na kayong anak, tapos walang basbas, walang sakramento ng kasal. Napakahalaga po yan. Sana po ay merong realization pagkatapos na itong discussion natin dito sa broadcast. Yun po yung desire namin ni Bro Harvey at ng mga kaparian natin sa buong grupo ng Catholic Faith Defenders na ma-apply natin yung mga prinsipyo rito. Bro, ibatiin ko lang no, yung mga kasama natin dito. Si J.M. Flores, magandang gabi bro. Si J.B. Akma, si Salvacion Salvador from Pudillo, Quezon to. No? Si Genevieve Sinadhan, magandang gabi. Kay Precious Lozano Vidal, magandang gabi. Bro, wala na tayong masyadong oras. Bigay ko sa iyo yung may gusto ka i-plug, anything, announcement? Okay. Before po ako mag-announce ng ating mga activities, gusto ko lang po pansinin dito yung comments natin. Si Brother George Isaac Maquiles
Assignment po natin, alamin natin kung sino yung si Cabornok, ano? Hello bro, bakit alas 10 nasa relo mo bro, Harvey? Ay, Brother Al, ay, sira kasi yung ano ko eh, wala nang baterya yung relo. Okay. At Okay. ganun din po si Brother JR Chavez. Thank you for watching with us. At sa aking tita po na si Gina Ejercito Espinosa. Maraming salamat for joining sa ating live broadcast sa gabing ito. At ganoon din po sa kay Sister Laarnile Natal Balinas. May message po siya sa atin, ano? The vow of chastity. Ayun. Napaka-importante kasi ng vow of chastity para sa ating Correct. family na. Correct. At si Brother JV, may message din po siya in Protestant version, pinag-isa lang ang wife and things. Sa Catholic, ang wife ay hindi things, kaya magkaiba ang ninth and tenth commandment. Good eve, brothers. So Correct. maganda yung message ni Brother JV Tembeblia Akma, ano? Actually, magkaiba talaga yung ninth and tenth commandment. Pag-usapan natin bukas yung tenth commandment, kung ano yung kaibahan niya sa ninth commandment. At ganoon din po si Sister Darling May Peña Flor Simbonga, no? Dapat ay ituro sa simbahan, mga brothers, kasi daming Katoliko walang alam sa mga ganon. Correct. So, Correct. yan po ang Correct. Oh. ating advocacy, mga kapatid, na ituro natin yung moral teachings ng simbahan. Kasi kapag wala po tayong alam patungkol sa moralidad, ay madali po tayong makapag-commit ng tinatawag nating mortal sins na nakakamatay ng ating kaluluwa. At si Yana Odlare, magandang gabi, no, sa pagtutok sa atin. Maraming salamat po sa ating broadcast Kindness Life together with Brother Al. Gusto ko pong i-announce, Brother Al, yung continuity ng ating seminar sa Saint Therese of the Child Jesus Quasi Parish dyan sa kay Reverend Father Hubert Habiliana. Saturday po yan, 1 p.m. to 5 p.m. Kapag ikaw ay gustong malaman ang katuruan ng Santa Iglesia Katolika, punta ka dyan sa St. Therese of the Child Jesus Quasi Parish sa Barangay 35. At sa ating mga broadcast, sa Aletheia Netcast Bacolod, meron din tayong programa dyan Saturday, 1 p.m. to 2 p.m. Sa Saturday, this coming Saturday, si Brother George po ang mag-program. At sa ating programa dyan sa Facebook page natin, we have Versikulo Asintado. Abangan po yan, mga kapatid. Okay, announcement lang, no? Dito po sa aming church sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, sa bahagi ng Bacolod, December 13 ay magkakaroon po tayo ng anniversary sa pagkapari po ng ating parochial vicar na si Reverend Father Robert Christopher A. Nobles. Magkakaroon po ng Thanksgiving Mass sa December 13. Yan po ay Biyernes alas 5:30. Yan po ay bukas na panawagan sa lahat ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church na kung saan si Brad Calixto ay bahagi po ng iglesia na yan. Alright. Meron pa ba? Meron pa ba tayo announcement, bro? Okay na, Brother Al. Sige mga kapatid, natapos tayo sa ating ika-siyam na sinisiris na commandments ayon sa pagkakasunod-sunod sa Iglesia Katolika. Bukas, Lord willing, alas 7 ng gabi ay pag-uusapan natin, tatapusin natin ang pang-10. Bukas magkita ho tayo alas 6 ng umaga kasama si Sister Apple para sabahan tayo sa pananalangin at yung Saint of the Day bukas. Antabayanan niyo po yan. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto. At kasama natin si Harvey, ang Vice President ng Catholic Faith Defenders. Magandang gabi pala sa aking mentor at pastor at the same time si Kuya Philip Cañeda Flores. Magandang gabi, Kuya, at sa buong pamilya. Si Julie Sobi Ilagan Panes ng DYBS. Magandang umaga sa buong tropa dyan sa DYBS. Especially siyempre sa ating station manager na si Pastor Chester Elias. Brad Calix mula rito sa Sumag, bahagi ng Bacolod. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.